Alright, subukan naman po nating balikan ang ating ambassador na si Henrietta De Villa ng PPCRV. Magandang tanghali po sa inyo, Ambassador De Villa. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie, at sa lahat na nanonood at nakikinig sa inyo ngayon. Ma'am, paano ho ba yung ginawa nating pagsusuri ng PPCRV sa mga boto para humalaman kung nagalaw ito? Yung aming nagbigay nga ng ulat last Saturday, si Miss Anna Singson, direct Communications and Media Director namin. At pinakita niya lahat ng natatanggap namin sa transparency server ng COMELEC. Doon naman sa transparency server na yon, 10 kami na nakakatanggap ng electronic results na gagaling sa mga vote counting machines sa iba't ibang polling precincts. Pinakita niya yon by region, by kung sino ang nanguna sa bawat anong region, kung ilan region ang nakuha ng bawat kandidato, lalong-lalo na yung leading candidate. Yun, kasi may program na dinivelop yung aming IT director, si Romel Bernardo, si William Yu, na para to reach that kind of comparative study. Alright. Ma'am, doon po ngayon sa bilangan sa pagka-vice-presidente, syempre talagang dikit na dikit at inaabangan ang bawat botong pumapasok. Doon po sa ginawa ninyong anomaly test, ano ho ba ang nalaman po natin tungkol doon? Kung ano yung pinapakita namin, ganun ang resulta. Ngayon 96.13% na ang nakapasok. Pero as you can see, marami pa ring unaccounted for votes that could affect the count. Pero yun nga ang sinasabi ko rin, ako sa layman's terms ko, na kung isang kandidato lamang ang kukuha ng lahat ng naiiwan, kung masisiguro natin na isa lang ang makakatanggap ng lahat na naiiwan na votes, talagang runaway winner na. Pero dahil close nga na hindi natin kamukha ng overseas absentee voting, pumapasok na, although hindi pa lumadating sa amin, na ang nanalo, parang ang majority doon, nagpunta kay Senator Bongbong, 300,000 votes, 300,000 plus. Tapos ang kay Representative Lenny, 100,000 plus. So makikita natin na hindi isa lamang ang nakakuha ng lahat ng boto para sa sektor na yon. Okay. Ganon din ang natitira pang mga lugar dito sa atin sa Pilipinas, mga probinsya, kung saan meron pang mga hindi na i-report na returns, Kaya hindi natin masisiguro na ito lahat ng botong ito ay pupunta kay Senator Marcos o kaya pupunta kay Representative Lenny. Kaya ang mabuti, maghintay na lang tayo, sandali lang naman magmahinahon na. Huwag nang maraming speculation at mga analysis ang ginagawa. Opo, obserbasyon po kasi ng marami, parang napako na sa 96% ng matagal na panahon ito pong bilangan. Hindi naman, kahapon lang nag-96 nga 96 point, isa yan, 0.3, ganun, papatak-patak na talaga. Kasi iniintay na lang naman, mga ilan na lang Pati yung nag-special elections, iniintay pa rin syempre yun, Opo. At ito pagka inantay natin yung mga areas nagkaroon ng special election, mga ilang linggo pa ho ba ang ating bibilangin para po matapos? Hindi na matagal. Okay. Madali na lang yan. Doon sa COMELEC National dito, yun dyan sa kanila sa PICC, NBOC Center nila, nagka-canvas na para sa senadore. So, hindi na magtatagal yan. Lahat ng resulta matatapos na as final. Yun na lang iintayin natin, yung confirmation ng Congressional Committee that will do the canvassing for President and Vice President. Mabuti na rin ho yung nakalatag ng sigurado kaysa naman minadali at mali-mali. Oo, totoo yan. Total, sandali na lang. Opo. Ayan, sige po. Kami ho ay mag-aabang at mag-aantay kasama ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Connie. Yan po naman si PPCRV Chairperson, Ambassador Henrietta De Villa.